Good morning brothers and sisters, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW, kayo man po ay naninirahan na dyan sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, samot dalangin ko sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na mabuting balita ng Panginoong Hesus ay hanguin po natin sa aklat ng San Marcos chapter 9 verse 42 hanggang 48. But before that, kailangan ko po munang i-explain sa inyo kung bakit po ginagawa natin ang mga bagay na ito. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, brothers and sisters, marami po sa atin ang hindi nakakaalam na yung mga tinatahak nating panahon, sa panahon na ito natin ay ito po yung mga huling araw na po. Ayan. So dapat po tayo ngayon magsumikap sa pamumuhay espiritual. Huwag na po nating aksayahin yung panahon natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Sapagkat napakarami po, naligaw na po kasi tayo kaya hindi natin alam kung ano po yung kalugod-lugod sa Diyos at kung ano nagiging sanhi ng ating pagkakasala or kung ano yung karapat-dapat sa Diyos at yung hindi karapat-dapat. So, maaring ma-relate po ninyo dito sa ebanghelyo natin na tutunghayan ngayon ay maaari pong malaman ninyo ano nga ba yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng bawat isa sa atin at saan po ba nanggagaling ang pagkakasala natin. Ayan, ano ba yung pinagmumulan nito? Kaya po yung ating paksa po ngayon, ito po yung mga sanhi ng pagkakasala. Kaya po iwasan po natin na tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Or even yung ating sarili, dapat ingatan po natin na tayo'y huwag magkasala sa Diyos. Ngunit hindi po natin ito magagawa kung hindi po natin alam ang mga paraan o mga hakbang na dapat nating gagawin. Ayan. So sa ebanghelyong ito ay kung mauunawaan lamang po ninyo at na maiintindihan ng ipapahayag ko po sa inyo, maaring ito na po yung magiging way upang tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ayan po, brothers and sisters, kaya tutunghayan at ihatid ko na po sa inyo. Ang sabi po dito sa aklat ni San Marcos, chapter 9, verse 42 hanggang 48. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahuhulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang mapasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan.
purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So kung unawain lamang po natin ito, kaya sinasabi ko po ito yung mabuting balita ng kaligtasan, kung talagang uunawain lamang po natin ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, kaligtasan po ang pupuntahan natin, hindi po kapahamakan. Ayan, so ang sabi nga, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. So napakahirap po ng kalagayan natin, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, napakahirap ng kalagayan natin sa daigdig na ito. Lalong-lalo na yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Lalo na kung itong may hirap na ito o yung mga maliliit na walang kakayanan mag-unawa ng mga salita ng katotohanan. So kung tayo po ang nagiging sanhi ng kanyang pagkakasala, napakabigat po ng punishment para sa mga nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. So mahirap po ang kalagayan natin. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Yan pong laging sinasabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat po kayo. Ayan. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ayan, ito po kasi ay mga talinghaga. Kung hindi po natin ito uunawain at wala po talaga actually talagang wala po tayong pangunawa sa salita ng Diyos. Maliban po na tayo magbalik loob sa Diyos, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Maniwala po kayo sapagkat ang makaunawa lamang ng salita ng Diyos ay yung nagtataglay ng espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Diyos espiritu po kahit naman tayo, halimbawa, kung hindi ka naman Amerikano, o kung palagay na natin, hindi tayo marunong mag-English, kung hindi ka Amerikano, hindi mo naman maintindihan ng English So, ganyan din po sa Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Maintindihan po natin ang salita ng Diyos kung tayo po ay nagtataglay na yung espiritu ng Diyos. Maliban po na sumaatin yan, hindi po natin maintindihan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang pangungusap ng salita ng Diyos ay spiritual po ng mga bagay. Hindi po siya mangungusap ng mga bagay na material sapagkat kay Satanas po yan. Siya po ang namamahala niyan. Si Satanas, yung mga bagay na mga literal na bagay. Spiritual po yung pangungusap ng Diyos. Hindi po literal na bagay. Katulad po nitong tutunghayan natin ngayon, kung hindi po natin ito naunawaan, pwede po kayong magtanong. Katulad niyan, paano natin maiiwasan na tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid o nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid or even naman sa sarili natin. Paano natin ma-avoid na tayo'y magkasala? Ayan po, so sa Ebanghilyong ito mga brothers and sisters, malalaman po natin. Kaya nga sabi po ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, tunghayan po natin dito sa aklat ng Roma chapter 14, 15 hanggang 20. Nang sabi po dito, kaya nga dito, kahit hanggang dito sa mga sinasabi ni Apostol San Pablo, kung hindi po natin ito maunawaan, wala po, hindi po talaga natin ito magagawa. Pakinggan natin ang sabi dito. Kaya nga kung dahil sa kinakain mo ay nagkakasala or nasasaktan rather, ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ang tanong, ito ba ay literal na pagkain? Hindi po. Spiritual po ito. Maririnig mo, tunghayan na po. Subaybayan po ninyo hanggang sa matapos. Kung maaari po upang maunawaan po ninyo ang ibig sabihin nito. Sabi ni Apostol San Pablo, kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong kinakain. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin,
kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Kagalakan po na kaloob ng Espiritu Santo, hindi kagalakan ng kung ano-ano man yan, yung kalayawan. Kagalakan na dulot ng Espiritu Santo or kaloob ng Espiritu Santo. Kaya pagsikapan ninyong gawin ang mga bagay na nakapagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay sa isa't isa. Ayan. Kung mga salita ng sanlibutan ito, yung mga bagay sa daigdig, makapagdulot ba yan ng kapayapaan sa buhay natin? Hindi. Magpapagulo pa kamo yan, yung mga bagay na yan sa daigdig na ito. Sapagkat kapag wala po tayo niyan, nagugulamihan na tayo. Nawawala na po yung isip natin na dapat tayo'y sa Diyos nagpapasalamat. Tuloy. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masamay kung nagkakasala ang iba dahil sa iyong pagkain. Ayan. So ang sabi naman ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 18 verse 7, napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa daot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kaya ang sabi uli ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma chapter 13 verse 8 hanggang 10, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuhan ng kautusan. Ayan mga kapatid. So, kung tayo po ay umiibig sa ating kapwa, hindi na po natin madudulutan ito Hindi na natin madudulutan siya ng kasalanan o ng pagkakasala. Sapagkat pag-ibig po yung nasa puso natin. Ayan po, kaya po tayo nagkakasala dahil po hindi po ito literal na pagkain yung tinutukoy po dito ni Apostol San Pablo, kung hindi ito po yung mga sinasabi natin, yung mga sinasalita natin. Nang sabi dito, kaya kung dahil sa kinakain mo ay nagkakasala ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Hindi po ito literal na pagkain. Ang tinutukoy po dito ni Apostol San Pablo, ito po yung mga salita na sinasabi natin sa ating kapwa. Dahil sa masasama na pananalita natin, dahil sa masasama na gawa natin, kaya tayo ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Paano natin ma-avoid yan? Paano natin maiwasan na tayo ay maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid? Well, siyempre hindi ko naman kayo iiwan ng naghahanap ng katanungan or nag-iisip kung ano yung mga dapat nating gawin, kasi yun po yung tungkulin ko. Trabahong tungkulin na tinanggap sa Diyos. Nung utusan niya po ako, nung sinugo niya po ako, ito po ang dapat kong gawin. Kung ano yung ipinapahayag niya, yun po yung sasabihin ko rin po sa inyo. Kaya makinig lamang kayo or panoorin, tapusin po ninyo kung kayo po ay mapanood po ninyo ang bidyong ito, sapagkat napakahalaga po ito sa pamumuhay natin. Katulad po niyan, kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Hindi po literal na pagkain yan. Yan po yung salita na sinasabi po natin. Huwag po, di bali po tayong manahimik. Huwag po tayong magsalita kung alam nating ikapapahamak ng ating kapwa at ikapapahamak din po natin
sapagkat napakabigat po ng punishments, yung pinanggagalingan ng pagkakasala. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus, mabuti pa sa kanya, sabi na mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin, kapatid. Napakabigat po ng punishment sa atin. Nakala lang po natin porket masaya tayo, kasi masaya tayo lalo na kung nangaasar tayo sa ating mga kapwa, di ba kapatid? Abay, tuwang-tuwa, galak na galak po tayo. Ang hindi natin alam, unti-unting nahuhulog ang ating katawan doon sa hukay na walang hanggan. Tuwang-tuwa pa tayo, di ba? Yan po yung mga dahilan. Dahil sa pananalita natin na ang kapatid natin nasasaktan, dahil sa mga ginagawa natin na ang kapatid natin ay nasasaktan, unti-unti po na nahuhulog tayo doon sa hukay. Ayan nga napakabigat ng punishment kung tayo po ay panggagalingan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap po. Akala lang natin, okay lang nambubuisit tayo sa ating mga kapwa. Di ba? Tayo naman galak na galak. Ang hindi natin alam, unti-unti na pala tayong nahuhulog sa hukay na walang hanggan. At doon, mayroong apoy doon na hindi mamamatay kailanman. Kaya nga sabi dito, at hindi rin mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila. Ayan sabi dito, kaya kung ang kamay mo, kaya sabi ng Panginoon, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ayan po, napakabigat po, brothers and sisters. Kaya akala nyo yung sinasabi dito na bitinan ng malaking gilingang bato, hindi po literal yan na tubig. Yan po yung hukay na walang hanggan, which is sa impyerno. Yung apoy na hindi mamamatay at hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila. Kaya mag-ingat po tayo, brothers and sisters, sapagkat yan po ang hantungan natin. Kung tayo po ay masama, ang hantungan natin ay impyerno. Ito po yung apoy na hindi mamamatay at yung mga uod, igagawin natin banig doon yung mga uod na hindi mamamatay, which is yan po yung kakain sa atin unti-unti. Ayan, hanggang sa maubos tayo. Wala po yan dito sa Biblia. Dinagdag ko lang yun, yung maubos tayo. Yan po yung kakain sa atin kung tayo po ay mahuhulog doon sa hukay. Kaya nga dito pa lang napakabigat na ng sinabi ng Panginoong Hesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kaya napakahirap po natin, napakahirap ng buhay natin sa daigdig na ito kung tayo po ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ng etc. etc. Kung tayo po ang magiging sanhi. Kaya mag-ingat po tayo. Nakala lang natin, kung makatawa tayo kapag tayo nag-aasar kung magawa natin yung mga kabuktutan natin, wala tayong pakialam sa ibang tao. Kapatid, saan ka pupulutin? Mabuti pa sa iyo ang bitinan ng isang gilingang malaking bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi tayo ng pagkakasala ng ating kapatid. Hindi natin alam yan, brothers and sisters Pero ngayon, kapag ito po ay napanood ninyo at naunawaan ninyo, po ninyong gagawin upang maligtas po tayo. Sapagkat nahihatid ko na po sa inyo yung mabuting balita. Yan po mabuting balita po yan kung atin pong i-accept sa buhay natin at kung atin pong isa sa buhay yung mga naririnig natin na mabuting balita ng Panginoon Hesus. Ayan, so
Ano nga ba yung mga dahilan pa nito? Malalim pa po ang mga dahilan ng mga ganito. Kaya nga, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Ayan, huwag tayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuhan ng kautusan. Di ba? Ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama kanino man. Ganyan po dapat ang ginagawa natin, pag-ibig sa kapwa. Ang problema, hindi po natin naunawaan ang pag-ibig eh. Kala natin, ganun-ganun na laang. Yung mga natutunan po kasi natin, brothers and sisters, sa mga salita, wala po yan eh, walang kabuluhan sa Diyos yan. Kahit pa sabihin natin na maganda yan na pananalita natin, wala pa rin pong kabuluhan sa Diyos yan. Kung hindi po tayo magbabagong buhay at hindi po natin tatanggapin si Kristo sa buhay natin, walang kabuluhan yung mga sinasabi natin. Sapagkat nasusulat po, ang mabuti sa tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Di ba? Minsan nga yung karunungan natin kapag tayo nakapag-aral, pinagmamalaki natin. Kapatid, kung mababasa lang natin ang katotohanan, well, sa tao, yun talaga. Pero kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag po natin ipagmalaki yung kaalaman natin sa daigdig na ito, sapagkat yan po ay lilipas. Pero kung kaalaman na nagmumula sa Diyos, dadalhin po natin yan hanggang doon sa kabilang buhay. At yan po yung magiging susi sa atin, na magdadala sa atin, magiging gate pass, ika nga natin. Yung mabubuting gawa natin. At ano pa ang higit? Nagiging sanhi ng pagkakasala. Ito po hindi sa literal na pagkain. Ito po ay yung mga sinasabi natin, mga sinasalita natin, mga ginagawa natin. Doon po kasi nanggagaling yung mga sinasalita natin sa puso natin. Ano man ang gawin natin, ano yan dito sa isip natin, kasi hindi natin gagawin ng isang bagay kung hindi naiisip natin, at hindi rin tayo magsasalita ng isang bagay kung wala sa isip natin, kung wala sa puso natin. Kaya ang puso at isip magkasama po yan eh. So ano po ba ang mga dapat pa natin gawin? Pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng San Marcos chapter 7 verse 14 hanggang 23, nang sabi dito, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi. Nakita nyo, di ba? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanbig ng tao ang nakapagpaparumi. Gayon din naman, brothers and sisters. Ang nagdudulot ng pagkakasala natin, ang nagdudulot ng magkasala ang ating kapatid, ay nagmumula din po sa bibig natin, sa mga binibigkas natin. Kaya hindi po literal yung sinasabi po dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, na ang sabi niya, kaya kung dahil sa kinakain mo ay nagkakasala ang nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Huwag po nating ipahamak ang ating kapatid dahil sa ating pagkain, which is dahil sa ating mga sinasabi. Kaya nga sabi dito sa aklat ni San Marcos, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ayan po yung nakapagpaparumi sa atin, yung nagmumula sa atin.
At yan din po ang nagiging dahilan kaya nagkakasala po tayo, nagkakasala po ang ating mga kapatid dahil kung magsalita po tayo, nakakasakit po tayo ng damdamin. Kung gumawa po tayo, nakakasakit po tayo ng damdamin. Yun po ang hindi natin alam. Nakala natin okay lang sa atin. Minsan kapag nagluluko tayo, okay lang magbiro, pero dapat ilalagay po natin sa lugar. May oras po ang lahat eh. Halimbawa, kasi ang buhay po natin dapat parang isang musika po iyan. Kapag kayo po ay musikero, hindi naman gaganda ang musika ninyo kung hindi kayo nagkakaisa. Sige nga, subukan nyo na kayo'y gumawa ng isang kanta. Hiwa-hiwalay yung boses ninyo o hindi naka-arrange. Ganyan din po dapat tayo. Dapat yung pamumuhay natin, isaayos po natin. Hindi po masama ang magsalita eh. Ang masama kung masasaktan natin yung ating kapatid. Hindi po masama ang gumawa. Ang masama po, kung magkakasala yung kapatid natin dahil sa mga gawa natin. Kaya nga dito, sinabi ni Apostol San Pablo sa Aklat ng Roma, kaya pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Kung tayo po ay magsasalita ng masama sa ating kapatid, nasaan po yung kapayapaan doon? Nasaan yung makapagpapatibay tayo sa pananampalataya ng ating kapatid? Kung sisiraan natin, kung pagwiwikaan natin ng masasakit, ayan po yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid at ganun din po tayo. Kaya mas mabigat po, kaya nga mabigat ang parusa sa atin eh. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus eh, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa atin. Napakahirap po. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng San Marcos, chapter 7, verse 14 hanggang 23. Muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Kaya ang may pandinig ay makinig, nagmumula po sa atin. Ang nakapagpaparumi sa atin, which is yan po yung mga sinasabi natin. Yan po yung mga sinasalita natin. Yan po yung mga ginagawa natin na nasasaktan natin ng ating kapwa, nasasaktan natin ng ating kapatid. Hindi po natin alintana sapagkat tayo'y nabulag na po sa katotohanan. Kaya ang ginagawa natin, di natin maunawaan. Kala natin, tuwang-tuwa tayo, nangasar tayo sa ating kapwa. Hindi natin alam, unti-unti na pala tayong hinahatak doon sa kalaliman ng dagat, which is sa impyerno po yan. Hindi po yan literal na dagat. Yan po ang hantungan ng mga taong gumagawa ng pagkakasala ng ating kapatid. Yan po nga hantungan po natin lahat kung tayo pa hindi magbabagong buhay. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao, ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Ayan no, ang lumalabas sa tao, ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Which is yun po yung mga salita natin, yung mga sinasabi natin. Yan po yung nagpagpaparumi sa tao sa atin sa mata ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan,
at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nagiging nanggagaling sa puso ng tao at siyang nakapagpaparumi sa kanya. Ayan po ang nagiging dahilan ng ating pagkakasala. At ito rin po ang nagiging dahilan upang magkasala ang ating kapwa. Kaya nga po yung topic natin, ito po yung sanhi ng pagkakasala. Ngayon ito po, nalalaman na po natin kung ano po ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala at kung ano po ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya nga sabi nga niyan, kung tayo magiging dahilan, mabuti pa sa isang tao ang siya ay bitinan ng isang malaking giningang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa naging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Mabuti pa, hindi po literal na ano yan. Yan po yung tinutukoy dyan na dagat, yan po yung dagat-dagatang apoy sa impyerno na po. Sumabigat ang parusa sa atin, nakala lang natin baliwala lang kung nangaasar tayo sa ating kapatid, kung makapagsalita tayo sa ating kapatid, hindi natin inaalintana na unti-unti na pala tayong nahuhulog doon sa dagat-dagatang apoy. Pero ngayon kapatid, may idea ka na. Pwede mo nang iwasan yung mga bagay na iyan kapag napanood mo ito, kapag napanood mo ang video ito, may idea ka na. At makakaiwas ka na ngayon sa mga bagay na makapagpaparumi sa tao at magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Paano ka mo hindi magkakasala? Kaya nga ang sabi dito, ang lumalabas mula sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Ang lumalabas mula sa tao ang nakapagpaparumi. Ang lumalabas mula sa tao ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng tao, ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Yung lumalabas po sa bibig natin, yan po yung mga pananalita na walang kabuluhan, yan po yung mga masasakit na salita natin, yan po yan. Yan yung nakapagpaparumi sa tao. At yan din po ang nagdudulot ng pagkakasala ng ating kapwa. Kung hindi po natin iingatan yung ating pananalita. Kung hindi po natin iingatan yung mga gawa natin. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid. Actually, ang pakikiapid na ito, mga kapatid, hindi po literal ito na pakikiapid. Ang tinutukoy po dito na pakikiapid, ito po yung nakikisama ka, nakikiisa ka doon sa masasamang gawa ng kapwa mo. Ayan po yung tinutukoy yan, yun po yung definition yan, yung pakikiapid po. Dapat huwag po tayong makiapid. Katulad yan, may halimbawa may masungit. Nakwentuhan ni masungit ngayon si mabait. Siyempre, masama yung kwento doon sa mabait na itong taong ito. Ganyan yung chismis Yan yung lumalabas sa bibig natin na masasama. Ngayon, nagiging masama na rin itong nakwentuhan niya. Magagalit kasi dito sa isa. Di ba? Isipin po natin yung ginagawa natin kung ito nga po ay makapagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan, ganun din po sa ating mga kapatid. Hindi yung makapagdudulot tayo ng sama ng loob, ng hinanakit sa ating kapwa. Huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala sapagkat napakabigat ng punishment sa atin kung tayo po ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Unawain po natin yung mga bagay po na tinutunghayan natin, ito po yung mga literal. Pero hindi po yan, kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo, ang tinutukoy po dyan na dagat, yan po yung dagat-dagatang apoy. Na doon tayo mahuhulog kung hindi po tayo magbabagong buhay. Yung pagkain po dito na tinutukoy ni Apostol San Pablo at ng Panginoong Hesus, hindi po literal na pagkain yan. Kung hindi, yan po yung mga gawa natin, yung mga salita natin.
Yan po yung tinutukoy dyan. Hindi po literal na pagkain yan. Kasi katulad yan ng sinabi ng Panginoong Hesus, ang lumalabas mula sa tao, ang nakapagpaparumi sa mata sa kanya, sa mata ng Diyos. Ang lumalabas sa bibig natin. Kaya hindi po literal na pagkain yan. Kung may unawaan lamang po natin. Kaya ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nakapagpaparumi sa kanya. At ito rin po yung nagdudulot sa atin ng pagkakasala at ito rin po ang nakapagbibigay ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga binibigkas sa salita, mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, mag-ingat po tayo sa ating mga gawa. Sapagkat alam naman natin yung mga salita natin, sa natutunan natin, yan po ay walang kaugnayan sa Diyos. Pagbalin-balintungin mo man yan, kahit anong gawin natin, wala pong kaugnayan sa Diyos yung mga natutunan natin. Kunwari pa nga, nagmamarunong pa nga tayo ganito ika sa Diyos. Hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin. Yan po yan. Maniwala po kayo. Ayan po yan ang sa atin, nakapagpaparumi. At yan din po ang magdudulot ng kamatayan sa atin. Sa lahat ng ayaw tumangkilik sa salita ng Diyos. Kung hindi yung mga salita ng tao ang tinatangkilik, kawawa po tayo. Kaya paalala po mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, kahit hindi po, maging tapat po tayo na alipin. Kahit hindi po natin nakikita ang tao, huwag po nating sisiraan sa ating kapwa. Marami po sa atin kapag wala na, nakatalikod na sisiraan na kung ano-anong mga kwentong barbero. So alam nyo ba kung ano ang kahinatnan natin yan? Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Bakit kamo? Halimbawa, chinismis mo ang iyong kapatid o iyong kapitbahay, iyong kapwa. Malalaman at malalaman yan Lalo na kung naglilingkod sa Diyos yung sisiraan mo. Ngayon, kapag nalaman niya, siyempre maghinanakit siya, magagalit siya, ikaw na ang naging sanhi ng pagkakasala. Kapag nagalit kasi siya, na chinismis mo, siyempre magkakasala siya. Pero mas mabigat yung kasalanan mo na ikaw yung nagchismis, na ikaw yung nanira. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. So sana po ay nagdulot ng panibagong buhay o magdulot sa panibagong buhay natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Huwag po nating sayangin ang buhay natin sa panahon natin ngayon. Lalo na ngayon, talagang nakikita na po natin na talagang mga huling araw na. Katulad nga po nung sinasabi nila na total sleep of the heart. Yung pumupula ang araw na animoy dugo. Kapatid, yan po yung sign ng mga huling araw. Pakinggan po natin dito sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol, chapter 2, verse 19. Ang sabi po dito, kaya kasi naalala ko nung nakaraang araw, di ba, brothers and sisters, pumula yung araw, ay yung buwan, na animoy dugo, yung kulay niya, kulay pula. Yan po hindi total sleep yung tawag doon. Yan po yung mga sign ng huling araw. Hindi lang natin, siyempre sa science, ano namang kinalaman noon. Well, sabihin natin ng science, sabihin natin nag-aaral ka ng science, well, yun yung pananaw natin, total eclipse. Pero ang totoo, ang kalooban ng Diyos, yan po ay sapagkat sinabi niya na po yan Sa mga huling araw, pakinggan natin, ayan, ang sabi dito sa aklat ng aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 19, ang sabi dito, ay dito sa verse 18, para maunawaan po natin ang sabi dito, aklat ng gawa, chapter 2, verse 19 hanggang 20. Magpapakita ako ng mga himala sa langit
at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan. Ayan po. At pupulang animoy dugo ang buwan. So, ibig sabihin, yan na yung mga huling araw. Nandun na tayo ngayon. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Akala natin kukuya-kuya-kuy lang tayo. Hindi natin alam, malapit ang bumalik ang Panginoong Hesus. Kaya nga pinapaghanda tayo. Hindi po paghahanda ng kung anumang bagay na yan. Paghahanda po spiritual. Yan po lagi nating tatandaan. Yung mga bagay na natutunan natin, yan po yung mga literal na bagay na yan. Kaya kung mananangan po tayo sa mga bagay na ating kinagisngan, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Yan po ang itaga ninyo sa bato. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos kung yung panananganan natin ay yung mga bagay, yung pamumuhay natin na nakagisngan natin. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Ni isa nga, walang tugma sa Diyos eh. Sa utos ng Diyos, wala. Maniwala kayo, brothers and sisters, hindi ko po kayo binubula sapagkat hindi ko po trabaho mambola. Ang trabaho ko po, sabihin ang katotohanan. Kaya mag-isip po kayo. Kung magbabagong buhay kayo, umpisahan nyo na ngayon. Mamuhay kayo ayon sa pamumuhay spiritual. Hindi po yung mga dating pamumuhay. Iwaksin na po ninyo yan. Walang kabuluhan yan. Yung pananalita natin, kala natin nakabubuti sa atin yan. Hindi. Yan nga po magdudulot sa atin sa pagkahulog, sa hukay na walang hanggan. Wala pong kabuluhan yan. Mag-research po kayo sa Biblia. Lahat mula ng pagkabuhay po natin sa daigdig na ito, pagkaroon natin ng tamang pag-iisip, wala pong kaugnayan yung buhay nating iyan sa Diyos. Nag-aakala lang po tayo kasi yun po yung nakagisnan natin. Yun po yung itinuro sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Pero kung ang Biblia ang pag-uusapan, ang salita ng Diyos ang pag-uusapan natin, yung buhay po natin walang kaugnayan sa Diyos. Ayan po, brothers and sisters, sana po magdulot po ng panibagong buhay sa inyo ang mabuting balitang ito. Kung maaari po, tapusin mo po ninyo ang video ito upang maunawaan po ninyo. So, yan lamang po, brothers and sisters, hanggang sa muli, kung loobin ng Panginoon na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.